Hello mga kabady, magandang araw sa inyong lahat. Welcome back again to my channel. So for today's vlog mga kabady ay nandito tayo sa aking area na ginamitan natin ng KB Plant Growth Enhancer na ang tinanim natin ay hybrid na 1 hectare. So ito na mga kabady, malalaman nyo kung magkano yung inabot lang natin. Kasi nung nakarang vlog ko, tinalakay natin na ngayon ay wet season. So, kasagaran, kalimitan yung mga ani natin ngayon ay bumababa talaga. Halos kalahati yung nakuha. So, tingnan natin dito kung ma-maintain ba niya yung average or tumaas ba or bumaba ba. So, ang mababa talaga dito mga kabady ay yung isang hektarya, abutan ninyo ng 50-60. Yan talaga yung pinakamababa kapag wet season. Kasi dito kapag wet season, umatake yung mga insekto. So, hindi kayo maka-spray ng mga insecticide kasi umulan. So, ngayon lang uminit ito mga kabady. Pero nung nagbunga pa yung ating palay, ay palagi talagang umulan. Palaging nababasa yung ating palay, yung uhay niya. At ang naging resulta dyan, magiging tahop yung ating palay kapag lumabas na. So, hindi natin ma-sprayan kasi umulan. Yun, isa yung factor. At saka kapag namunga na, merong mga stem borer, mga tangya. Stem borer. Ayun, stem borer. Isa po yun. So, pijangaw. Yan, yung tangya. Umatake yan mga kabady. Tapos, minimize lang yung epekto ng mga medisina ng ating ginamit kasi naman sa ulan hindi 100% silang mamatay or alis ba. So ganito tala, expected na yung ating area ay mababa ang ani. So ito na mga kabady, no, please keep on watching. So pagkatapos yan anihin mga kabady ay ilalagay niyan sa yan lang sa palayan at itatapok yan katulad ng ginagawa nila. So ayan, at kapag ay sakto na kanilang kargahin sa kanilang ulo, yung hindi rin gaano kabigat, yung makaya lang sa katawan ay ila itong ihakot doon papunta sa rice thresher at doon lang yun bubulhutin. O yan, para maghiwalay yung ipa, yung uhot, at saka yung palay. So, yan yung purpose mga kabady. So, yan mga kabady, yung ganyan ang ginagawa ni kuya na So, dito nga pala mga kabady, sa isang, natapos talaga ito ng isang araw. So, nag-start sila mga 7:30 in the morning, tas natapos sila mga 5:40 na, malapit na 6 o'clock. So, lahat sila dito ay nasa 19 katao. So, kayang-kaya naman mga kabady, kung yung 19 katao, yung isang hektarya. Yan yung ratio mga kabady. So, ayan mga kabady, Ganyan ang ginagawa ni kuya. Gamit yung, tawag yan, pangpanali, saklet. So, gamit yung saklet mga kabady, ay kailangan bubuhatin doon para hindi siya malaglag. At doon yun, ilagay doon sa taas at bubulhutin mga kabady. So yun mga kabady, tingnan nyo, ang ganda ng kanyang palay mga kabado, pero nag-ani dyan mga kabady, pasok na sa sako. Malaman na natin mga kabady maya. So ang bayad nila dito mga kabady is, sa 7 sako, may isa sila pinito mga kabady. At hindi pa yun kasama yung abang, yung rent sa bulhot kasi kasali yun mga kabady kasi ang rules dito ay isasali talaga yung ginagamit nilang makina kasi mahal yung krudo, maintenance pa. So ang mga kabady, ang sa bulhot ay ginantang. So isang gantang sa isa kasako. So yan yung ratio mga kabady. So yan mga kabady. Ito yung bulhot na gagamitin nila. So, meron ding sa kabila mga kabady, merong nag-ani din. So, dito ang sa amin. So, I hope na walang naligaw mga kabady, no? Kasi sayang yung isang mga kabady kapag nalagay doon sa kabila. So, dito nila i-imbak mga kabady. O, ayan. Tingnan nyo naman yung ating palay. Ang ganda. So, dito nila ilalagay para kunin lang yan at ipapakain doon sa rice thresher.
O ganito talaga ang aming mga kabady, hanap buhay dito sa probinsya. Kapag iting harvest season na ng palay, ay pupunta kami doon sa may mga may mga makina na mga rice thresher, may mga bulot. Kasi sila yung nagrupo sa mga tao nila para meron silang anihin. So sasali kami doon at kapag ay nakasali na, ay pwede na kami mag-ani. So ang aming dito mga kabady, kalimitan, sagaran mga kabady, ay 2 balde yung mabahin dito sa amin. So, depende rin yun mga kabady sa area. Kapag malaki yung area mo at konti lang yung tao at hindi gaano karami, at saka yung palay ay maganda, so malaki yung mabahin mo, kita mo. So, abot yung mga 2 balde mga kabady. At yung 2 balde mga kabady ay titimbang niyon ng mga 20 kilos kasi sa isang balde mga kabady ay mga 10 kilo yon. So 20 kilos ganyan mga kabady. Okay na yan mga kabady. Pang tawid gutom kasi hindi na tayo magutuman at saka pakabili din tayo ng pang konsumo. Yung ibenta natin yung palay, makabili tayo ng pagkain. Lain keputan.
Now they vlogger na eh. Madyo ning kuan kay anong buinaso nong? Ikaw. Ha? Pilimiro dito katong power room. Sila nung unang lato nang biktima oy. Unal kadong Unang palitan si mong kapag. kadong tagiya na din sa una dai. Ah, di hanang power room so na mo ito unang zone. Kaya di. Well, tag 50,000. Ilang daw na to. Baka lagi na tag 30,000 ang buwan. Lima ro 30,000, 30,000 mo, 30,000 mo may daw kada buwan na itag 30,000 mo dawat mo. Asa man. Binuang ado. Kasi lagi ka na po, lagi bulat. Ako, sigli na po ang panginaw niya. Grabe na. May sigil mo, nagatag na. Kasi baga muna na pag-iatay mo. Bulot ba? Iya man ya. Siap lagi. Yan na may mga tubig. Yan eh. Ano po say? Dong. Naglang pag ikot o. Duka, dong. Oo, parang kanaw o. Daw. Para na po wala na ka. Ilang kanaw lang daw. Yaro.
So ito na mga kabady, ito na yung naani natin, no? So malapit na yung matapos mga kabady. So kung bilangin yan yung mga kabady, as of now pa yan mga kabady, pinagda pa, ay nasa ano pa yan, 60 kasako. So halos nangangalahati na ng mga kabady. Mababa talaga yung ani ngayong season ngayon mga kabady. So hindi natin na ikaano kasi lahat ng may ano dito, palay, bumaba talaga ang aming production. Ewan ko ba kung bakit yun, dahil siguro ito sa panahon na climate change mga kabady ay nakaganito yung ating ani. So yan mga kabady, kinarga na yung mga naani mga kabady, no? Para naman ay makatipid tayo sa oras, kasi kapag ay kinarga nila yan at hindi pa na tapusin pa yan at mga kabady langan. So yun yung aming strategy namin dito. Kaya mga kabady, kamulo pa yan mga kabady. So lahat mga kabady sa isang hektarya ko na SL8 hybrid rice sa wet season ay 81 sacks. So mababa talaga mga kabady. Yan yung totoo mga kabady, mababa talaga yung ani natin, no? Kasi ay dahil siguro ito sa mga insekto or sadya lang talaga na ganito yung ating so sa susunod mga kabady I hope na malaki-laki yung ating maani. So partida mga kabady, ito SL8 hybrid, so ganito pa rin yung ating ani. So iwan ko ba mga kabady bakit ito nagkaganito mga kabady. So okay lang yan mga kabady, at least ay meron tayong naani, hindi tayo na zero. So yung failure talaga mga kabady ay yung yung rugi, yung hindi talaga tayo nakaani. At least meron tayong biyaya na natanggap. Yan yung pinaka-importante sa ngayon mga kabady. So ayan, pa yan mga kabady. So nagsigi pa yan sila. So basta lahat ito mga kabady ay 81 kasako. Average na timbang yan mga kabady ay nasa 39 to 40 per kilo per sack ang average weight yan mga kabady. So sa total ito mga kabady, yung puhunan ko lang dito ay nasa around 35 to 40k every hectare mga kabady. Yan yung ating puhunan dyan. So baway naman mga kabady kasi nalimpyo ako dito ng mga 68 sack kasi bibigyan pa natin yung nag-ani, yung nag-harvest at saka yung bulhot. So natira na lang sa atin mga kabady nasa 67 kasako. So 67 minus 81, if I'm not mistaken mga kabady, nasa 14 kasako yan. So isa din ganyan mga kabady yung naani natin. Okay lang yan mga kabady. Ibenta natin yan. So goods na mga kabady. Okay na yan, makayong mga kabady. So ayan mga kabady, kung nagustuhan itong vlog ko ay pakihit na yung subscribe button, no? At saka yung notification bell para naman maging updated kayo sa aking mga videos. So salamat sa inyong suporta sa akin mga kabady ng walang sawa, full support. So salamat po sa inyo, sa aking mga viewers dyan, mga subscribers, mga silent viewers, ay baka naman mag-subscribe na kayo. So ayan, see you in the next video. Bye bye mga kabady, at bukas ay bibilad na natin to at saka ibenta. See you in the next vlog. Ingat palagi mga kabady.